Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nag-aalala kung paano kayo makakaraos sa patuloy na pagtaas ng bilihin, may balita akong makakapagpasaya sa inyong lahat ngayong Disyembre 2025. Nakikinig ba kayo sapagkat ang taong 2026 ay magdadala ng pinakamalaking dagdag na pensyon sa kasaysayan ng Social Security System at iba pang programa para sa mga matatanda. Hindi ito chismis. Hindi ito pangako lamang. Ito ay opisyal na nakapirma na at naghihintay lang na makarating sa inyong mga kamay. Ang totoo, maraming seniors ang hindi alam na simula na nga ng Setyembre 2025, nagsimula na ang unang yugto ng pension reform at ngayong Enero 2026, makikita ninyo na ang mga pagbabago sa inyong sweldo. Pero hindi lang iyan, mayroon pang ibang mga benepisyo na maaari ninyong makuha na baka hindi ninyo alam. Narito ang katotohanan. Ang gobyerno ay nag-approve ng 3 taong pension increase program para sa SSS pensioners at para sa mga mahihirap na seniors na walang ibang kita. May dagdag na social pension na tumaas na mula PH5 hanggang PH1000 bawat buwan. Alam ba ninyo na pwede rin kayong makatanggap ng additional benefits kung alam ninyo kung saan tumingin? Kaya makinig kayo ng mabuti sapagkat ang mga susunod na minutong ito ay maaaring magbago ng inyong buhang pananalapi para sa mas maayos na kinabukasan. Alam ko na marami sa inyo ay nalilito kung ano talaga ang mangyayari sa inyong pensyon simula 2026. Kaya hayaan ninyong ipliwanag ko ito ng malinaw para maintindihan ninyo kung magkano ba talaga ang makukuha ninyo at kailan ito darating. Una sa lahat, ang SSS Pension Reform Program ay nagsimula na noong Setyembre 2025. Kaya kung kayo ay tumatanggap na ng SSS pension ngayon, dapat napansin ninyo na ang inyong sweldo noong Setyembre ay tumaas na ng bahagya. Ang nangyari kasi ay ganito. Para sa mga retirement at disability pensioners, ang increase ay 10%. Habang para naman sa mga survivor pensioners o mga naulila, ang dagdag ay 5% lamang. Ngayon, ang magandang balita dito ay hindi lang isang beses lang iyan. Mangyayari ulit ang parehong increase sa Setyembre 2026 at Setyembre 2027. Kaya sa loob ng 3 taon, ang mga retirement pensioners ay makakakuha ng total na 33% pagtaas sa kanilang pensyon, habang ang mga survivor pensioners naman ay makakakuha ng porento. Kung simpleng matematika lang iyan, halimbawa ay ang inyong dati ninyong monthly pension ay 5,000. Sa pagtatapos ng 3 taon ay aabot na ito sa naliyo at naango. Kaya malaki rin yan kung ikukwenta ninyo buong taon. Ang pinakamahalagang detalye na dapat ninyong tandaan ay hindi na kayo kailangang mag-apply para sa increase na ito. Automatiko iyan basta nakalista kayo sa SSS database at aktibo ang inyong pension account. Ngayon, marami sa inyo ang nagtanong kung paano ba talaga kinakalkula ang pension increase na ito at bakit hindi pareho ang increase ng lahat. Ang sagot ay simple pero mahalagang maunawaan. Ang SSS pension ay depende sa inyong average monthly salary credit noong kayo ay nagtatrabaho pa at sa dami ng taon na kayo ay nag-contribute sa SSS. Kaya kung mas mataas ang inyong sweldo, noon at mas mahabang panahon kayong nag-ambag, mas mataas din ang inyong base pension at syempre mas malaki rin ang magiging dagdag kapag nag-increase. Halimbawa lang kung ang inyong current pension ay halos 1,000 bawat buwan, ang 10% increase ay mag-add ng mga PH2. Pero kung ang pensyon ninyo ay mas mababa, sabihin nating 3,000 lang. Ang dagdag ay mga PH lamang. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron ding minimum pension rule sa SSS. Kung kayo ay may bababa sa 10 taon ng service, ang na minimum pension ninyo ay PH2 at kung kayo naman ay may 20 taon o higit pa, ang minimum ay 2,4 na. Kaya kahit maliit ang inyong dating sweldo, protektado pa rin kayo ng minimum pension na iyan. Ang isa pang mahalagang punto ay may dagdag pang PH1000 na permanent na increase na nagsimula noong 2017 kaya idinagdag na rin iyan sa inyong regular pension. At huwag kalimutan ang inyong 13th month pension tuwing Disyembre. Yan ay equivalent ng isang buwan ninyo ng regular pension. Kaya talagang nakakatulong yan lalo na sa Pasko. Ngayon, para sa mga seniors na walang SSS o GSIS pension dahil hindi nakapagtrabaho ng sapat na taon o wala talaga kayong formal na trabaho noon, mayroon pa ring tulong para sa inyo at ito ang tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens.
Ito ay programa ng DSWD na tumutulong sa mga mahihirap na seniors na edad na 60 pataas. Lalo na sa mga frail, may sakit o may disability at walang regular na source of income. Ang magandang balita dito ay tumaas na ang social pension mula PH 500 noon hanggang PH 1000 ngayong 2024 dahil sa Republic Act 11, 1916 na pinirmahan noong 2022. Ibig sabihin, kung kayo ay qualified, makakatanggap kayo ng 1,000 bawat buwan. Pero hindi lahat ng seniors ay makakakuha nito. Dapat talagang indigent kayo. Walang pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO o anumang insurance company at walang regular na financial support mula sa pamilya o kamag-anak. Ang payout ng social pension na ito ay hindi tulad ng SSS na monthly. Kadalasan kasi quarterly or every 3 months ang bigayan. Kaya minsan ang natanggap ninyo ay PH 3,000 o mas mataas pa depende sa schedule ng inyong barangay at DSWD field office. Narinig ko rin na may mga rumors tungkol sa Universal Social Pension na lahat ng seniors daw ay makakatanggap ng PH 1,000 kahit may ibang pension na. Pero as of ngayon, Disyembre 2025, wala pa itong final approval. May mga bills pa lang na pending sa Congress kaya huwag munang umasa dyan hanggang sa hindi pa officially na ipasa at naipirmahan ng Pangulo. Kung kayo naman ay dating government employee at member ng GSIS, medyo iba naman ang sistema ninyo. Pero meron din kayong mga benefits na dapat ninyong malaman. Ang GSIS pension ay kadalasang mas mataas kaysa SSS dahil ang computation ay base sa inyong highest average monthly compensation sa huling 3 taon ng service at sa dami ng taon ninyo sa government. Halimbawa, kung ang average monthly salary ninyo ay 30,000 at nag-serve kayo ng 25 taon, ang inyong basic monthly pension ay pwedeng umabot ng mga 15,000. O higit pa depende sa formula. Ang GSIS ay may regular na pension increase din para sa mga pensioners na nakatanggap na ng pension for 5 years or more. Pero ang amount ay depende sa approval ng GSIS Board of Trustee, kaya hindi ito fixed rate tulad ng SSS Reform Program. Ang minimum pension naman ng GSIS ay PH $5,000 na tumaas na noong 2013 mula 3,000. Kaya kahit mababa ang inyong service years, may protection pa rin kayo. Mayroon ding GSIS Christmas cash gift na ibibigay tuwing Disyembre. Isa ito sa buwan ng inyong pension or at 1,000 kung alin ang mas mababa. Kaya makakatulong talaga iyan sa gastos sa Pasko. Ang payment schedule ng GSIS ay normally tuwing ika ng buwan, pero para sa December 2025, in advance nila sa December 5 para makapaghanda kayo sa mga holiday expenses. Kaya i-check ninyo ang inyong bank account sa mga araw na yan. Para sa mga seniors na nag-transfer mula private sector papuntang government or vice versa sa buong career ninyo, mayroon kayong special benefit na tinatawag na GSIS SSS Portability Law or Republic Act 7699. Ito ay batas na nagpapahintulot sa inyo na pagsamahin ang inyong contributions at service credits mula sa dalawang sistema para makakuha ng mas mataas na pensyon. Halimbawa, kung nag-work kayo ng 10 taon sa government at 8 pang taon sa private company, pwede ninyong i-combine ang taon na yan para ma-qualify sa pension kahit hindi kayo umabot ng minimum years sa isa sa dalawa. Ang proseso ay medyo komplikado at kailangan ninyong mag-apply sa SSS or GSIS, depende kung saan kayo mas maraming contributions. Pero ang resulta ay sulit. Ang pension computation ninyo ay gagamitin ang more favorable formula at ang total creditable service ninyo ay pagsasamahin para sa mas mataas na payout. Ang problema lang, maraming seniors ang hindi nakakaalam ng benefit na ito, kaya hindi nila na-avail o kaya naman ay may mga missing records or discrepancies sa kanilang contributions kaya delayed ang processing. Kaya ang advice ko sa inyo, kung nagkaroon kayo ng mixed employment sa buhay ninyo, mag-check kayo ng inyong records ng maaga. Ideally, 6 to 12 months bago kayo mag-retire para maayos ninyo ang lahat at huwag kayong mahuli sa deadlines. Ngayon, pag-usapan natin ang mga practical na tips para hindi kayo maubusan o makaligtaan ng mga benefits na dapat ninyong tanggapin. Una,
Siguruhing updated ang inyong contact information, bank account details at personal records sa SSS, GSIS o DSWD. Maraming pensioners ang nahihirapan makatanggap ng payout dahil lumang address ang nakalagay sa records nila o kaya naman ay closed na ang bank account. Na-registered kaya ang pera ay balik sa sistema at kailangan pa nilang mag-follow up na minsan ay umabot ng ilang buwan. Pangalawa, mag-enroll kayo sa online accounts. Ang SSS may SSS portal at ang GSIS ay may online services din. Kaya pwede ninyong i-check anytime ang inyong pension status, payment history at mga announcements ng walang hassle. Pangatlo, huwag kayong magpahuli sa mga required documents tulad ng Certificate of Life o Proof of Existence, lalo na kung kayo ay nakatira sa ibang bansa. May mga instances kasi na ang pension ay nasuspend dahil hindi nag-submit ng proof na buhay pa ang pensioner. Kaya importante na sundin ang mga reminders na yan. Pang-apat, alamin ninyo kung sino ang inyong designated beneficiaries o dependents. Dahil kung sakaling may mangyari sa inyo, ang survivor's pension ay pupunta sa kanila. Kaya kailangan updated din ang kanilang information para walang delay sa claims. At panghuli, kung may problema kayo o may tanong, huwag kayong mag-atubili na bumisita sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch o kaya naman ay tumawag sa kanilang hotline. Mas mabuti ang magtanong kayo ng maaga kaysa maghintay na may problema na bago kumilos. May ilan din sa inyo na nagtatanong tungkol sa tax implications ng pension income ninyo. Ang magandang balita ay ang mga pension mula sa SSS, GSIS at social pension ng DSWD ay tax-exempt. Ibig sabihin, hindi kayo babayaran ng buwis dito kaya ang full amount na natatanggap ninyo ay sa inyo na talaga. Pero kung mayon kayong ibang income sources tulad ng rental income, business, income or part-time work, kahit retired na kayo, ang mga iyon ay taxable pa rin depende sa amount. Kaya dapat aware kayo sa tax obligations ninyo sa BIR. Ang isa pang tanong na madalas kong naririnig ay tungkol sa posibleng pagbawas o seal back. Totoo ba na pwedeng bawasan ng gobyerno ang pensyon ninyo? Ang totoo, ang pension ay legally protected at hindi pwedeng basta-basta bawasan. Pero mayroon nang instances na pwedeng masuspend o ma-adjust ang pension. Kung halimbawa ay may discrepancies sa records ninyo o kung nalaman na may double claiming kayo or kung ang beneficiary ay hindi na qualified na makatanggap ng survivor's pension dahil nag-remarry na o lumampas na sa edad ng 21 na taong gulang at hindi disabled. Kaya importante na honest at updated kayo sa lahat ng inyong transactions para iwas problema. Mayroon ding mga rumors tungkol sa future sustainability ng SSS at GSIS funds. Totoo bang mauubos ang pera at mawawalan ng pensyon ang mga susunod na henerasyon? Ang official statement ng mga ahensya ay ang mga funds ay financially sound pa rin at ang pension reform ay carefully studied ng actuaries para masiguro na sustainable ito. Ang SS halimbawa ay nagsasabing ang fund life ay umabot pa hanggang 2049 to 2053 depende sa collection efficiency at investment returns. At ang mga contribution rate increases na naging epektibo mula 2019 hanggang 2025 ay nag-strengthen na sa reserves. Pero syempre, ang sustainability ay depende rin sa patuloy na contributions ng mga active workers at sa tamang pamamahalaan ng gobyerno. Kaya importante na lahat ay sumusunod sa sistema. Para sa mga mahihirap na seniors na nag-a-apply ng social pension sa DSWD, mayroon akong ilang practical tips na makakatulong sa inyo. Una, kailangan ninyong magpunta sa inyong barangay hall para makakuha ng Certificate of Indigency. Ito ang pangunahing dokumento na nagpapatunay na kayo ay mahirap at walang regular income. Dahil hindi ninyo ang inyong valid ID, birth certificate o anumang dokumento na nagpapatunay ng inyong edad at proof of address tulad ng barangay certification. Madalas, ang proseso ay nagsisimula sa barangay level kung saan may master list ng mga qualified seniors at pagkatapos ay isusubmit ito sa municipal o city social welfare office para sa validation. Ang payout ay hindi regular monthly tulad ng SSS. Kadalasan ay quarterly ang bigayan at may mga designated payout centers o kaya naman ay through land bank cash cards, depende sa area ninyo. Ang problema ay maraming qualified seniors ang nasa waitlist pa dahil limited ang budget ng DSWD. Kaya kung kayo ay nag-apply na pero hindi pa nakatanggap, hindi ibig sabihin ay rejected kayo.
Baka nandun lang kayo sa waiting list at darating din ang turn ninyo kapag may additional budget allocation na. Ang current target ng DSWD ay 4 na milyon na indigent seniors sa buong bansa. Kaya malaki rin talaga ang coverage na yan. Kung meron kayong problema or complaint tungkol sa social pension program, pwede ninyong i-report sa DSWD Field Office o sa Municipal Social Welfare Office at meron ding hotline na pwede ninyong tawagan para sa assistance. Gusto ko ring i-highlight ang iba pang benefits at discounts na entitled kayo bilang senior citizen na madalas ay nakakalimutan o hindi alam ng marami. Under the Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994 at ang mga amendments nito, meron kayong 20% discount at VAT exemption sa maraming bagay. Kasama dito ang medicines, food items sa restaurants, hotels at accommodation, domestic air at sea travel, medical at dental services, at marami pang iba. Meron ding priority lane kayo sa mga bangko, government offices, grocery stores at iba pang establishments. Kaya huwag kayong mahiyang gamitin ang privilege na yan. Mayon din kayong discount sa utilities tulad ng kuryente at tubig para sa first 100 kilowatt hours ng kuryente at first 30 cubic meters ng tubig bawat buwan. Ang problema ay maraming seniors ang hindi fully naa-avail ng mga benefits na ito dahil hindi nila alam o kaya naman ay nahihiya silang magtanong. Ang advice ko, magdala kayo palagi ng inyong Senior Citizen ID o Oscar ID kapag lumalabas kayo at huwag kayong mag-atubiling manghingi ng discount. Karapatan ninyo yan at hindi parang charity o limos. Mayroon ding mga bagong bills na pending sa Congress na nag-propose ng mas maraming benefits tulad ng Universal Social Pension para sa lahat ng seniors regardless of income at dagdag na discount sa parking fees, expressways at iba pa. Kaya abangan ninyo ang mga balita tungkol dito sa mga susunod na buwan at taon. Sa pagtatapos, gusto kong linawin na ang pension reform program na ito ay isang malaking hakbang ng gobyerno para suportahan ang ating mga matatanda na nag-sacrifice ng maraming taon para sa bansa. Ang 33% increase para sa SSS retirement pensioners sa loob ng 3 taon ang tumaas na social pension para sa mga indigent seniors ang continuing benefits mula sa GSIS. At ang iba pang discounts at privileges ay lahat ay nagpapakita ng commitment ng pamahalaan na alagaan ang welfare ninyo. Pero ang responsibilidad ay hindi lang sa gobyerno. Kailangan din ninyong maging proactive, mag-update ng inyong records, mag-stay informed sa mga announcements at huwag kayong mag-atubiling magtanong kung may kayo maintindihan. Ang mga susunod na taon ay magdadala ng mas maraming pagbabago sa pension system. Kaya importante na handa kayo at alam ninyo ang inyong mga karapatan at benefits. Huwag ninyong kalimutang mag-check ng inyong bank accounts tuwing Setyembre para sa SSS increase at tuwing ika ng buwan para sa GSIS. At kung kayo ay social pension recipient, follow up ninyo ang inyong barangay o municipal office para sa payment schedule. Magtulungan tayo bilang mga senior citizens. I-share ninyo ang information na ito sa inyong mga kaibigan at kapitbahay na matatanda rin para lahat ay makikinabang sa mga benefits na dapat nating tanggapin. Ang buhay ng isang retire ay hindi madali lalo na sa panahong ito na mataas ang presyo ng bilihin. Pero sa tamang kaalaman at paggamit ng available resources, mas magiging komportable at secure ang ating kinabukasan. Salamat sa pakikin at sana nakatulong ang information na ito sa inyo. Maging malusog kayo palagi at mag-enjoy sa inyong golden years na deserve ninyo after a lifetime of hard work. O,